komplikado, dili para magpati ng asunto. Yari po kita niyan para sa sarong simple na seremonya kapatapit sa kasal ni Hugh na ni Lynn. Arang tagapos na ang kasal o pagkasawa sarong pwedeng dakula kasi mauman na selebrasyon. Ang isa kay ni gusto ko tawag kidoon na ang kasal sarong mapusya sa pinakaseryoso na bagay dito sa kinatawag. Mismo ang batas ng Pilipinas, pati na ang konstitusyon, nagsasabi na ang kasal permanente. Hindi siya natutunaw, wala divorce sa Pilipinas. Kung kaya pinakaipuan ang maturity sa mag-asawa para mahatagan sintuga ang kada saro sa saindang buhay mag-asawa. Dapat siguro tabi na banggiton ko ang kahulugan sa kasal, susog sa batas. And I quote the family code, marriage is a special contract, a permanent union between a man and a woman, entered into in accordance with law for the establishment of conjugal and family life. It is the foundation of the family and an inviolable social institution whose nature, consequences, and incidents are governed by law and not subject to stipulation. Sa kasal ni Munduan, view ng din, ang gobyerno may nakula na interes. Ang pigilibot kaniyan, dili lang basta pigliliwat sa inyong estado kung being single to married. Kundi kamundua, pigimponeran, pinakula na obligasyon at seryosong mga responsibilidad. Ang presensya ko bilang representante ng gobyerno patunay na kasal, hindi siya pribado sa mag-asawa, iba siyang itatawag na legal and societal significance. Sa lawagan sa ito magiging ukuda bilang mag-asawa, wala ang tsansa, pag-asa, na mag-iwag ang mga aki. Para nani, 3 months na yata, nantiyan ni Lee. Bigyan tabi ng batas na sa indong magiging mga aki. Padako nito ka naning sinda, magiging kapakipakinabang, na miyembro ka sa iyong pamilya, silunod pa maging asset sa tuyang komunidad. Pagkatapos kayo ni, kamunduha ang magbibiyuan bilang mag-asawa.